Magandang araw mga boss. Bagong project dito. Metal steel door. Steel jumps, door jumps. So ito yung ano. Okay, ito yung yero. Naka-marking na eh. Mandila yung pag-marking niya, sigurado alam niyo na rin yan mga boss. Yan. Okay. 210 cm lang naman ang ano yun, haba. Gate 1.5. Subukan ko 1.5. Okay. So ito yung dalawa. Yan, dalawa na yan. Ayun patayo. So 200 yan ang finish niyan eh. Pasobra kahit mga 10 cm lang. Para sa fit up. 45 degrees kasi cutting niyan eh. So yan siya. Then ito yung header, yung sa taas niya. Ayan oh. So yan yung ano, yung bend. Bali ganyan yan. Patay kanto. Ayan. Po siya yung binibenda yung hamba yan o. Ayan yung bender. Ayan yung bender ni boss. Dito sa Kabyaw yan. Ganda bender nito. Kung papabend kayo dito yung magpunta o. Hamba yan eh. Dali lang. Ayan. Dito boss to, mga San Roque. San Roque Kabyaw. Okay. Patong lang. So ito na yan. Mamamasay. Ayan o. Yun naman ha. Nialapatan pa naman yan, ng eskwala o. Eskwalado. Eskwalado yung mga boss o. So okay. Yung iba tapos na. Yun ay huli. Salamat. Mga boss, magandang araw. Meron nga pala ito. Yes. Hamba ng pinto. Okay. Steel or metal. Ay sorry. 1.5. 1.5. Okay. Ang kapal. Then ang kasi ano to eh, main door. So ayan. 150 mm or 50 cm, 6 inches. Saan ako ito eh, sa main door. So gagamitan to ng mga 15 hollow blocks. Okay. So yan. Then itong pinakabasyada niya, ayan. Bali 47 or 1 and 7/8 inches. Yan yung basyada niya. Tapos dito, ito ano to eh, 5/8. Halos siya 18 mm. Yan, yung ano yung stopper niya bali. So bali ito yung cut. Okay. Ito yung babasyadahin ko. Yan. Ito yung header niya. Right? Header niya. And then ito yung may tabas na ako rito eh. So ito yung ano, yung patayo niya. Yan. Ito yung tatabasin pa lang. So kaya yung ano, yung guhit ko. Okay? Yan. Ito yung sa kabila. Ito yung header, pangkasis to eh. So ganyan siya, oh. Hindi siya diretsong 45 degrees lang na diretso cutting. Nakapatong baling headers. Yung header, sorry. Yan, nakapatong. Kaya may naka-overlap na ganyan. So mamaya papakita ko pag assembling ko na lahat. Katingin ko lang itong dalawa. Ito yung ano, mga boss, yan na. Nakat na, yan. Okay. Ito yung header. So yan yung cut. Bali ito. Papasok dito eh, papatong dito. Doon sa vertical niya. Okay. Sa main branch. Yan eh. Ayan, papakita ko muna ulit. Ano ba yun? Mahirap. Ito pa yung kabila. Ayan. So, ipipit up ko. And then, itatak ko. Saka ipakita ulit sa inyo. Medyo ano kasi.
Try ko lang. Wala kasi ako eh. So, ito parang ganyan. Ayan. Okay? So, ito yan eh. And then, yun. Ayan, ganyan siya bali pag natapos. So, ayan, ganyan siya. Ayan. Okay, ayan o. Nakasabak siya, baga nakapatong. Nakapatong yung headers, excuse me, nakapatong para kahit na siyempre pag ginasinta na yung babaw niyan eh, yung load na dadali niya, at least hindi madideform tong ano, yung hamba. Kaya ganyan ang dinesign ko. Instead na 45 lang na diretso. Kasi may tendency gumalaw yun eh. Ito, pag nakapatong siya, so matibay. Hindi siya basta-basta bibigay or gagalaw kahit na 2mm or 1mm. Okay? Kasi pag gumalaw yan eh, mawawala na yung maintaining gap natin o yung clearance ng pinto. Either lumaki or sumayad yung ano, yung pinto natin eh, metal to o bakal to, kaya hindi pwede, hindi gaya ng kahoy. Pwedeng katamin kahit makalagay na. Eh ito yung metal hindi eh, yung yero eh. Ayan siya. Ayan yung pagkakasabak niya. So ayan yung cutting. Okay. Yun natin yung punak 45, ayun yun eh. Yun dapat na ano. So nag-iwan ako para papatong siya. Sasabak sa vertical yung header. Ayan. Bukas yan nakatak na clip. Clip yan eh. Okay, sa dalawang patayo yan. Sa isa. Ito isa. Right? So ito yung dalawang patayo eh. Para wala nang welding dito. So ito itutupi. And then ito tutupi rin. Pag kinasya na yung header, yung pahalang sa taas. So yan siya. Ayan mga boss oh. Ayun yung ano. So ayun yung clip. Okay. So itutupi lang ito ganyan. It's either papasok o palabas. Pero mas maganda papasok. Okay. Pag na-spot na to, pang isa sa ano, kabilang dulo, ganda yung sa ilalim. Pero kailangan dantayin nyo ng ano rito, ng skwala, hanggat maaari malaki para mahaba yung reference. Kasi pag maliit yung ano, maiksi yung skwala, mixing reference, so mas accurate, mas malaki ang skwala. Kailangan dikit sa rito sa side na to. Okay, yan malayo taas kasi ito, ganun din. So ito yung ano, kailangan parehas din dito bago natin spot, bago itak yung ano, itong ano na to, ito. Ang pullard kasi niyan dito lang eh. Saka lang dito eh. Yung isa na to sa lalim. Ito lang. Diyan lang yung pullard dyan eh. Okay? Sa loob, wala na. Ito lang ano, ito na lang clip ang andar. Bali, ganoon lang. Para malinis kasi pag yung spot niya sa loob, so hindi na sa lalabas at saka mahirap i-grind. Okay? Lalo na itong portion na to. So hindi ito makakain ng grinder eh. Yun, ayan, hindi makakain ng grinder pag win-spot pa dyan yan eh. Then dito rin eh, pangit siyang titingnan. Pag ganito kasi, walang spot dito sa kilikili, sa singit, sa sulok.
Kasi para gumawa ng kahoy. Para sa kahoy pag napinturahan na yan. So ganyan siya eh. Okay? So ayan siya. Ayan. Ayun yung spot nung ano. Ito at least pwedeng bapping yan eh. Pag sa kilikili, pangit tinitingnan eh. Pag nang pinaweld mo yan, mas mahal mo sagwa. So kaya kailangan dikit din yung ano, yung lapat. Yung lapat na lapat siya hangga't maaari. O yung papatingin yung mga guhit pag nag-iskwala ko ng hamba. Kailangan diretso ang cutting. Okay? So ayan siya oh. Okay? So ayan siya, ayan. Okay? Tsaka kung maaari, kung pipinturahan, pwede yung i-brace para siguradong hindi gagalaw. Para hindi mawala sa eskwela. So ito na yung appearance sa loob. Ito yung sa loob niya. Okay? Ayan. Ayan. Ito na, dikit na itong ano. Tingnan mo. Ayan o, dikit na siya. Ayan, dikit na yan. Dahil yung doon sa clip na ano, lagay ko. Ayan. Ayan na yung clip o. Kaya higupin niya to. Didikit sa sigurado rito. Ayan. Okay. So yan yung pagkasako ng hamba. Mga bossing. Ayan. Mga boss no? Okay. Yan yung pandouble natin sa kakapitan ng bisagra ng screw. So 4 na bisagra nilalagay ko rito eh. So ayan, 4. Ayan. Kung napansin nyo, hindi pare-pares ng distansya. Mas insin yung sa taas ba, yung kalapit kasi nandun yung bigat eh. Then dito sa ilalim yan. So i-welding yan, tapos hand taps or drill taps dun sa screw ng bisagra. Okay, so ganyan ang formasyon yan. Ayan siya. Diyan i-welding.